Mayroon bang tunog ang mga planeta sa kalawakan? Yan, ang topic natin ngayon. Pero bago tayo magsimula, kailangan ninyo munang malaman na hindi natin direktang maririnig ang mga tunog ng bawat planeta dahil hindi nila kayang mag-travel sa space. Kaya ako na mismo ang gagawa ng paraan para iparinig sa inyo kung anong klaseng tunog ba ang nalilikha ng bawat planeta. Unahin natin ang araw. Kung walang araw, walang photosynthesis. At kung walang photosynthesis, walang mga halaman. Kung walang mga halaman, wala ring mga hayop. At kung wala ang araw, magiging imposibleng mabuhay tayo. Kaya't makikita natin, ang araw ay hindi lamang mahalaga para sa buhay sa Earth, kundi para sa buong ecosystem. Narito ang tunog ng araw sa ating solar system. Simulan natin sa Mercury. Ito ang pinakamalapit na planeta sa araw. Nangangailangan lamang ito ng 88 araw para makumpleto ang isang pag-ikot sa kanyang bituin. Ang Mercury ay walang sariling atmosphere, kaya wala itong proteksyon laban sa mga asteroid na maaaring tumama sa kanya. Narito ang tunog niya sa kalawakan. Venus ang pangalawang planeta mula sa araw. Ang distansya nito mula sa araw ay humigit kumulang 108 milyong kilometro. Ang Venus ay halos kasing laki ng Earth, kaya tinatawag din itong Earth's Twin o kambal ng Earth. Meron itong makapal na atmosphere na binubuo ng carbon dioxide at mga ulap ng sulfuric acid. Ito ang dahilan kung bakit napakainit ng Venus dahil sa epekto ng greenhouse effect. Ang Venus ay may pinakamataas na temperatura sa lahat ng mga planeta sa ating solar system. Bagaman hindi ito pinakamalapit na planeta sa araw, ang makapal na atmosphere nito ay nag-trap ng init. Ang Venus ay may kakaibang pag-ikot. Ang isang araw sa Venus ay tumatagal ng 243 araw sa Earth. Samantalang ang isang taon dito o ang pag-ikot nito sa araw ay tumatagal ng 225 araw lamang. Ang ibig sabihin, mas mahaba pa ang kanyang araw kaysa sa kanyang taon. Narito ang tunog niya sa solar system. Ang Earth ay ang ikatlong planeta mula sa araw at ang tanging planeta sa solar system na may buhay. Mayroon itong sapat na tubig, hangin at tamang temperatura para tirhan ng mga halaman, hayop at tao. May tamang layo sa araw, hindi sobrang init tulad ng Venus at hindi rin sobrang lamig tulad ng Mars. Halos 70% ng ibabaw ng daigdig ay binubuo ng tubig. Karagatan, lawa, ilog. May atmosphere, hangin. Nagbibigay ito ng oxygen para sa ating paghinga at proteksyon laban sa mapanganib na radiation mula sa araw. May solidong crust kung saan tayo nakatayo at naninirahan. Ang daigdig ay may isang natural na satellite, ang buwan. Umiikot ito sa Earth at may epekto sa ating tide, pagtaas at pagbaba ng tubig sa dagat. Crust, pinakalabas na bahagi kung saan matatagpuan ang mga lupa at karagatan. Mantle, mainit na batong bahagi sa ilalim ng crust. Outer core, likidong bakal at nikel. Inner core, solidong bakal sa pinakaloob. Ito lang ang planetang kayang suportahan ng buhay. Dito tayo nakatira, kumakain at nabubuhay. Kailangang alagaan natin ito. Narito, ang tunog niya sa solar system.
Ang Mars o planeta ng Mars ay isa sa mga pinaka-popular na planeta sa ating solar system at tinatawag din itong red planet dahil sa natatanging kulay nitong pula na dulot ng iron oxide o kalawang sa ibabaw nito. Ito ang ikalima sa pinakamalaking planeta sa solar system. Ang Mars ay may mga katangian na kahawig ng ating planeta tulad ng pagkakaroon ng araw at gabi, pati na rin ang pagkakaroon ng mga polar caps na gawa sa yelo. Gayunpaman, mas malamig ang Mars kaysa sa Earth dahil ang average na temperatura nito ay nasa -60 degrees Celsius na maaaring bumaba pa sa -125 degrees Celsius sa mga lugar na malapit sa mga poles. Ang Mars ay may mga malalaking bundok at lambak. Ang isa sa mga pinakamataas na bundok sa buong solar system, ang Olympus Mons, ay matatagpuan dito. Ang Olympus Mons ay isang shield volcano na may taas na humigit kumulang 22 kilometro, 3 beses na mas mataas kaysa sa Mount Everest. Sa nakaraang mga taon, maraming misyon na ang ipinasok sa Mars tulad ng mga rovers at satellites upang tuklasin ang mga kondisyon ng planeta at alamin kung may mga pahiwatig ng buhay o kung posibleng magsagawa ng colonization sa hinaharap. Ang Mars ay may dalawang maliit na buwan na tinatawag na Phobos at Deimos. Ang mga buwan na ito ay hindi tulad ng mga buwan ng Earth at may mga teorya na nagsasabing ang mga ito ay mga asteroids na nahulog sa orbit ng Mars. Narito ang tunog niya sa kalawakan. Napakahalaga ng papel na ginagampanan ni Jupiter sa ating solar system. Isa sa mga pinakamahalagang tungkulin nito ay ang pagprotekta sa Earth. Dahil sa laki at malakas na gravity nito, nagsisilbing kalasag ang Jupiter laban sa mga kometa at asteroid na maaaring bumangga sa ating planeta. May 4 na prominenteng buwan ang Jupiter: Io, Europa, Callisto, at Ganymede. Ang Ganymede, ang pinakamalaking buwan sa buong solar system. Kilala rin ang 4 na ito bilang Galilean moons dahil natuklasan ito ni Galileo Galilei. Ito naman ang tunog niya sa solar system. Ang Saturn ay ang ika-6 na planeta mula sa araw. Ang mga ring ng Saturn ay binubuo ng milyong maliliit na piraso ng yelo at bato. Ang mga pirasong ito ay may iba't ibang laki, mula sa mga maliliit na alikabok hanggang sa mga malalaking block. Ang mga pirasong ito ay umiikot sa paligid ng planeta sa mga makapal na disk, at ang mga ring ay nabuo mula sa mga labi ng mga kometa, buwan, at iba pang mga bagay na nahulog sa orbit ng Saturn at napira-piraso dahil sa malakas na gravity ng planeta. Ang ilan sa mga kilalang buwan ng Saturn ay Titan, ang pinakamalaki at pinakakilalang buwan ng Saturn. Ito ay may makapal na atmosphere at mayroong mga lawa ng likidong methane. Rhea, isang malaking buwan na may makapal na yelo at ilang mga krater sa ibabaw nito. Enceladus, kilala ito dahil sa mga geyser na nagpapalabas ng tubig mula sa ilalim ng yelo nito na posibleng may kaugnayan sa buhay. Mimas, tinatawag ding Death Star Moon dahil sa malaking krater nito na parang hit ng isang asteroid. Tethys, may malalaking bangin at mga crater at mayroon ding isang malalim na canyon na tinatawag na Ithaca Chasma. Dione, isang buwan na may mga malalaking crater at mga pahalang na linya sa ibabaw nito. Narito ang tunog niya sa kalawakan.
Ang Uranus ay ang ikapitong planeta mula sa araw. Ang atmosphere ng Uranus ay binubuo ng hydrogen, helium, at methane. Ang methane ang dahilan kung bakit may asul na kulay ang planeta dahil sumisipsip ito ng red light at nire-reflect ang blue light. Sa Uranus, ang hangin ay maaaring umabot ng hanggang 900 kilometro, kaya't ito ay may malalakas na hangin sa ibabaw. May mga rings ang Uranus, bagamat hindi ito kasing tanyag tulad ng mga ring ng Saturn. Ang mga ring nito ay binubuo ng madilim na mga piraso ng yelo at bato. Ito ay mayroong 27 buwan, kasama na ang mga buwan tulad ng Miranda, Ariel, Umbriel, Titania, at Oberon. Narito ang tunog niya sa solar system. Ang Neptune ay ang ikawalong planeta mula sa araw. Ang atmosphere ng Neptune ay binubuo ng hydrogen, helium, at methane, pati na rin ng ilang mga trace gases tulad ng water vapor at ammonia. Ang presensya ng methane ay nagpapahintulot sa Neptune na magkaroon ng asul na kulay. Katulad ng Uranus, mayroon ding mga ring ang Neptune, ngunit mas mahirap itong makita dahil sa madilim na kulay ng mga ring nito. Narito ang tunog niya sa kalawakan. Pluto ay dating itinuturing na ikasyam na planeta sa ating solar system. Ngunit noong 2006, ito ay na-classify bilang isang dwarf planet ng International Astronomical Union. Ang atmosphere ng Pluto ay tinatawag na thin o manipis at binubuo ng nitrogen, methane at carbon monoxide. Kapag malapit si Pluto sa araw, ang mga gas sa kanyang atmosphere ay natutunaw mula sa yelo. Ngunit kapag ito ay lumalayo sa araw, ang atmosphere ay nagiging solid. May 5 buwan si Pluto. Ang pinakamalaki sa kanila ay ang Charon. Ang Charon ay halos kalahating sukat ng Pluto at ito ang tanging buwan na may sapat na laki upang ito ay maituring na bahagi ng isang binagong sistem kasama si Pluto. Narito ang tunog niya sa kalawakan. Maraming salamat. Sa panonood mga ka-astro, comment ka sa baba kung anong planeta ang pinakamagandang tunog. Huwag kalimutan mag-subscribe at mag-hit ng bell icon para hindi ka mahuli sa mga kwento na gaya nito.